So good morning, ito mayroon naman tayo dito yung Epson L360. Ano ba yung main problem nito? So yung main problem niya ay no power. So ngayon na-found out ko yung power supply yung pinakang problema niya. Now, let me teach you on how you're going to check if the power supply is functioning or functional or not functional. Okay, let's do this. So ito, tinanggal ko na kasi yung kanyang pinakang main power supply. Ayan siya. So, lagay natin. Ito yung power supply niya. Saksak mo siya dyan. Then, nasa sa inyo kung ano yung ano ninyo. Gagamitin ninyong tester. So, sa akin is multi-tester. Digital multi-tester. So, nilagay ko siya sa DC. And, sinet ko siya sa 200 volts. Alright. Yan, tingnan natin ha. Ganyan na lang. So, paano nga ba i-check? So, kapag nilagay mo yan sa 20, pwedeng masira yung ano mo kasi nasa 42 yung pinakang output nito. Power supply nito is 42 volts, so dapat nasa 200 siya. Kung mayroong 15 selection, so i-15 nyo. Okay, paano nga ba to? Dito lang naman siya. So, take note, may tatlong wire dyan. Yung sa center niyan, yan yung negative. So, lalagay ko yung ano sa negative. Visible tayo. Sa center, negative. Then, positive naman doon sa both side. So, yan. So, nagre-read siya. 0.1, 0.2, 0.5, yan. So, dito naman sa kabila, try natin. Yan. So, nagpo-point-an lang. Okay. So, nagre-negative. Try nga natin ilagay sa center yung kanyang okay. So, yung reading niya unstable din nawawala. So, while kung i-check natin yung good power supply, ito yung makikita natin. Ito, so good sample lang. So, this is a good power supply. Insert ko na siya. Then, lagay ko sa center yung negative probe. Then, sa side yung positive probe. So, mayroon tayong 41 from your left. From your left, mayroon tayong reading na 41. Then, from the right naman, 42. So, 41 and 42. So, ibig sabihin, kung nakaharap sa akin yung ito, so nakaharap sa akin yung pin natin, then sa center yung positive, ilagay mo siya sa center, then ilalagay mo sa right side yung positive probe, 42 volts ang ibibigay sa atin. So while naman kung ililipat natin going to the left yung positive probe natin, bibigyan tayo niya ng 41 volts. So magkaiba sila. 41 and 42 volts. Yun yung common. Now, other problem of this printer. So, ito. Connect ko na siya dito, guys. Alright. So, ito napalitan ko na siya ng bagong power supply. Then, power on natin. Ayan. So, possible na stock na to. And first time nito mabuksan kasi yung seal. Ito yung dry seal niya. Dry seal. Kasi yung seal niya, ako pa lang yung naka-open. So, binili ito sa Hypertech Naga City. So, medyo matagal na din itong printer na to. Then, first time mabuksan. Now, try natin mag-create ng output. I-nozzle check natin. Power off. Then, cancel button. Long press. Then, power button.
hold lang hanggang sa mag-blink yung power button. Count lang kayo mga 5 seconds na pag-power on niya, then unhold nyo na. Then, magpiprint na yan. Alright, like that. Okay. So, yung problema niya sa output din, may problema din siya sa output. So, ito, broken yellow lines, then wala siyang black. Okay. Try ko na siya kanina. Ito yung output niya, same. So, dito broken yellow line, then yung red, yung magenta niya broken din. So, while on the next attempt, so, meron na lang tayong broken yellow line. Now, so, hindi naman masasatisfy si customer kung iaano lang natin yung no power niya. Of course, number one dito, number one thing na kailangan nating ayusin yung kanyang output. Even though we solved all those problems na mayroon yung printer, ang pinaka number one dyan, concern is the output. So, yan. So, syempre, baklasin natin to. Ano ba yung gagawin natin? Check natin yung kanyang damper. Yan, baklasin nyo lang. So, take note, this is applicable in all Epson printer. Yan, tanggalin lang to kung kapareho yung nyo, printer nyo. Then, tanggalin ito. Ayan. Then, ito tatanggalin natin. So, how to do that? So, meron siya ditong lock. I-push lang natin para ma-remove natin ito dito. Then, ito naman, maipasok natin dito. At the same time, para matanggalan natin ito. Ayan. So, meron din yan lock sa ilalim. Susundutin nyo lang yan. Okay. Alright. Then, ito, ang dami pa din ng ipis. Yan. So, pinamahayan na to guys ng ipis. So, sa katagalan ng paggamit nito. Yan. Yan, mga ipis. So, madami na yan. Dumi, ipis, yan. At dito pa, ayun na sila lahat. Tingnan nyo yung dumi na yan. So, isa din yan sa common problem kung bakit namamatay yung printer because mayroong madami or masyadong tawag natin dyan. So, yung mga insect pumapasok sa loob ng printer. So, take note, yung ipis, ito, yung butiki, or lizard. So, yan yung common na pumapasok sa loob ng printer. So, what would be our next move? Ito guys. So, our next move, ito, tatanggalin natin to. Yung takip. Tanggalin natin. So, maliit lang yung screw niya. Then, tanggalin nyo lang to. Tingnan natin kung mayroon bang laman yung kanyang block. So, sa tingin ko naman, mayroon. Mayroon din naman siya. So, yan. Mayroon din naman. Right.
Aha. So, nawawala na yung paghigop ko dito. Alright. So, ito. I-feed in na natin sila. So, lagyan na natin to. Higupin lang. Bili lang kayo ng 10 ml. Yan. So, dapat maano siya. Malagyan. So, yung yellow naman natin. Ito. Yan. Lagyan din natin. Alright. So, lahat na to. Although, continuous naman yung ano niya, pero kakaunti yung mga laman, guys. Kaya, punuin na natin sila. Yan. Okay. Yan ito. Yan. Ito guys, so yung waste ink niya, ito, so since nagalo-halo na yan, ang kulay niyan is black. Ngayon, since ano naman siya, Epson naman, pwede nyo pa din gamitin to for the black. No. So kung wala na talaga, pwede mo gamitin as long as galing doon mismo sa ano niya. Galing sa printer mismo. Pero kung barado yung printer, so itapon mo na lang yung kanyang waste ink. Alright. So balik na natin to guys. Yan. So take note, kung gagawa kayo nito, wag na wag na naka-open or naka-plug in yung printer. So wag na wag nyo gagawin yun guys. Okay, next, move natin siya dito. Then lagay natin itong ano niya, scanner. Or pwede din naman, so since minove na natin siya doon, yan. So, pakiramdaman nyo na lang guys. Yan. Then, pwede nyo nang hugutin yung kanyang hose papunta doon sa waste ink pad. Yan. Or sa waste ink tank. Then, siksik nyo yung syringe, higupin. So, dito dapat makakuha tayo ng ink. Ayan. So, meron na siya, nag-feed in na. Ayan. So, ibig sabihin, kung mayroon man siyang bara, natatanggal natin yan sa pamamagitan ng paghigop. Kasi directly, hinihigop natin yan from the cartridge or dito sa damper niya, papunta sa cartridge. Then, para ma-feed in yung ano ng cartridge natin. So, yan. So, now, the more the better para at least yung black magkaroon siya. Yan. So, alright. So, mayroon na siya, di ba? So, ganun pa din. Then, ito. Pwede mo na itong i-move dito. Ganito. Then, kung manonotice natin, ito yung waste ink niya. Yan. Diba? So, nag-black line. Higupin ko siya. Yun. Nawala. Okay.
Alright. Then, ilagay sa waste ink. Kuha kayo ng tissue. Yan. Tupiin. Tupiin ng tupiin. Ganyan. At ganito. At ito. You're right. So, pwede nyo na yan ilagay dito. At para mag-reside yung ating printhead. At least yung ink na nasa ilalim nun, madrain natin yan. So, linisan lang natin to kasi medyo madumi. Yan. Ulitin natin. Higupin. Alright. So, para at least drain na drain siya. So, push na natin siya papunta doon. Then, ito yung kanyang output. Meron ng yellow, magenta. So, kompleto na siya. Meron na din black. Right. Okay. What will be our next move? So, ganito na. Lagay natin yan dyan. Then, ito, balik na natin to doon sa kanyang ano. Pasok lang natin siya sa butas. Yung hose din. Yan. So, babalik na siya doon sa kanyang or yung waste ink doon na magtutulo sa waste ink pad or ink tank. Right. Next natin, balik natin to guys. Alright. Sige nga. Power cord. Power on. So, madaming butiki. Itlog ng butiki. Yan, try na tayo ulit. So, nozzle check tayo guys. Tingnan natin. Power off. And power on. Cancel button. Power on. Hold 5 seconds. Then unhold. So, tingnan natin yung output kung okay na ba. Alright. So, meron na siyang black pero hindi masyadong clear. Merong blank.
So, in this case, mag-head clean na lang tayo. So, meron na din siya. Kita na din naman. So, meron lang siya mga gap. So, head clean tayo. And, babalik na yan sa dati. And that's it guys. So, sana may natutunan tayo sa video na to. Peace out and good morning.